Ang musika ay nilikha ng Panginoong Diyos upang gamitin bilang isang uri ng pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Subalit, taliwas naman ito, si Satanas dito sa lupa ay ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang iliko ang tao palayo sa Panginoong Diyos at ginagamit ang musika sa maling pamamaraan. At sa halip, ito ay ginagamit upang hamakin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo at ang Panginoong Diyos na may likha ng lahat. Pangunahing ginagamit ni Satanas ang musika para makahikayat ng tao at maimpluwensyahan nito ang diwa at ang pag-iisip nito na hindi namamalayan ng sinumang nakikinig, tulad lang ng mga nilalamang liriko ng mga kanta sa panahon natin ngayon na naglalaman ng mga mahahalay ng mga salita at mga bagay na makamundo, mga music video na nagpapakita ng mga makademonyong mensahe. Sa pagkakataong ito, isang miyembro ng sikat na boy band noong panahong 90s ang Boyzone. Mula sa isang interview, tunghayan natin si Shane Lynch tungkol sa kung anong nalalaman niyang nangyayari sa loob ng music industry. Mga kapatid, akin ko po kayong inaanyayahan na mag-like and subscribe sa atin pong channel upang atin pong mas may parating sa nakararami ang kaligtasang hatid at mga aral sa atin na mabuting balita ng Panginoon na siyang nilalaman po ng bawat video sa ating channel. Sama-sama po natin kilalanin ang Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Confirmation that the music industry is even more demonic than we could ever imagine. Shane Lynch. He was a part of one of the most successful boy bands in the history of the UK. He's been exposing the dark and demonic side of the music industry for over a decade, and people are just now starting to wake up, and people are just now starting to listen. Boyzone, one of the most successful boy bands in the history of the UK. They've sold millions and millions of records, had multiple #1 singles, multiple #1 albums. Even Michael Jackson sat front row at one of their concerts. If anyone has an inside scoop, and if anyone can give us inside information, it's people who were actually in the industry, who saw it firsthand, and who turned their life around and gave their life to Christ. And now they're not afraid to expose it because they know that the Holy Spirit has their back. Yo, let me play this portion, this small portion of this interview. I promise, I promise, I promise, I promise it will give you chills. I promise you. Let's get into it. When I look at the way the industry has the ruling over music, now, of course, not all music is bad, by all means it's not, but majority of it there is to take you away from Christ. 100% take you away from Christ. In terms of the lyrics, and is that what you mean? Or do you mean the industry itself, people, the big players in the industry? Both, lyrically, and both big players. Both, I've been in rooms at the top of the top, which albums are prayed over demonically. Music is prayed over demonically. The top of the top, which albums are prayed over demonically. Music is prayed over demonically. That goes out to the world, goes out to the radio stations, goes out to the public. And when you see that stuff and know that stuff, it's frightening. What do you mean by that, Shane, prayed over demonically? So rituals, ceremonies, everything to bring, to give light to the devil, to Satan. It's a satanic music industry. That's majority of what it is. Do you mean figuratively, or do you mean literally you've been in... Literally, yes. And not figuratively. Can you share what those albums were? Were they your albums? No, they weren't our albums, no. They were not Boyzone albums. So that's what I mean by not every music is that, but it was on the stepping stone to that. So you're going back to the 1993s into 2000s. And then if you look at what the music is today, the industry is today,
for all your Sam Smiths, to your Dojo Cats, to your Beyoncés, they are so demonic, it's unbelievable. And we can't, it's in front of us. And it's something that we kind of go, oh, it's just music. But it really isn't. It's absolutely taken over the world, taken over our children, and taken over everything that's come into the times of world crisis. Noong nakaraang Grammy Awards, ang naging pagtatanghal ni Sam Smith mula sa kanyang kantang Unholy ay naglabas ng halos samot-saring reaksyon habang ang iba ay naglalahad ng pagkondena sa pagtatanghal. Ang CBS News naman sa kanilang deleted tweet ay nagreply kay Sam Smith sa performance nito na sinasabing, kanino kaya nila pinapatungkol ang kanilang pag-worship na sinasabi? Ang pinapakalat ngayon sa mainstream na transgenderism at lumalalang homosexuality na nagdudulot ng gender confusion sa mga kabataan sa ating henerasyon ay isang malinaw na pamamaraan na isang satanic ideology. Isa pang isinusulong ngayon ng karamihan sa mga artist, mga songwriters at mga performers tulad ni Sam Smith ay ang normalization ng God hate na kanilang ginagawa sa ating makabagong panahon ng satanism sa pamamagitan ng musika bilang isang instrumento, isang uri ng rebelyon na una nang ginawa ni Satanas sa Panginoong Diyos. Naghihimok sa tao na mabuhay na walang inaalalang batas ng Diyos, na mabuhay ng walang limitasyon sa kung ano ang gusto mong gawin kung hindi ang mahalin ang iyong sarili. Subalit, ito naman ay isa lamang sa mga panglilinlang ni Satanas para patuloy na mailigaw ang mga tao sa dapat nitong daang tinatahak patungo sa Diyos Ama. Sa isang concert sa video clip ni Billie Eilish, nawari siya ay napoposes ng isang demonyo. Ang Grammys na pinakamalaking music award giving body sa US sa paglipas ng panahon ay naging sentro na ng pagtatanghal ng mga artist na nagpapakita ng mga simbolismo at mga hidden messages, mga ritual na pumupuri kay Satanas ng marami ng taon. At the 2012 Grammys, Nicki Minaj had a mock exorcism performed on her and later claimed that she did it to prove that the demon that possesses her, which she claims is sexually perverted and calls Roman, is too powerful to be cast out. At the 2014 Grammys, Katy Perry performed Dark Horse with a performance of what appeared to be a witch's Sabbath, with Satan and demons glorifying her. At the 2015 Grammys, the music industry went beyond the 666 stage set, Katy Perry's witch's Sabbath, and showing Satan's power through impotent exorcisms, to even more straight-up, in-your-face devil worship. Incredibly, Madonna came out with all kinds of devil-horned demons appearing to worship her as she sang her song, Living for Love. She went so far as to use mock Christian imagery with a choir singing in the background while she sang about being born again and on my knees in the dark, and then like Satan himself about falling from heaven, as she's depicted as falling from heaven on the Grammy stage. She, or the demon channeling her, now appears to be living for the love it can get from its worshipful fans. Behavior that God lovingly warns against in the biblical book of Romans chapter 1. Katy Perry has already admitted that she is not following the biblical God of creation, and many of her songs and performances obviously glorify the God of this world, Satan. Si Madonna na gumawa ng worship performance sa Grammy sa kanyang opening ceremony sa Grammy Award. Sa kanya ring naging speech ay wari naghihimok pa sa mga tao na ipagpatuloy nila ang kanilang kalikuan at pagiging rebelde. To give thanks to all the rebels out there forging a new path and taking the heat for all of it. You guys need to know, all you troublemakers out there, you need to know that your fearlessness does not go unnoticed. You are seen, you are heard, and most of all, you are appreciated. At sa kanyang photoshoot, hinamak niya ang Panginoong Hesukristo sa pagkukunwari na siya ay si Jesus. At maging ang Last Supper ng Panginoong Hesukristo ay kanya itong ginawa sa isang communion service, isang paggugunita ng pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo upang tubusin lahat ng ating mga kasalanan.
At sa isang clip ng music video ni Smith, sinasabi nila at kinakanta ang mga katagang. Nakakalungkot man, pero ito'y nagpapakita lang na habang ang mensahe ng kanta na tumutukoy sa paggawa ng isang kasalanan, ito naman ay masaya pang kinakanta ng mga tao sa ating henerasyon ngayon, na maging sa kanyang interview, ang kanyang mga magulang daw ay natutuwa pa sa kanya sa mga ginagawa nito. Song to your parents, you know, what do they say about these lyrics? Oh, they love it. They're used to it. Oh, really? Yeah, my parents are used to my filth. Na habang ang marami ay pinatutotohanan na ang mga ganitong gawa ng kabuktutan ni Sam Smith, ni Madonna, ni Katy Perry at iba pang mga artista ay isang uri ng pagpupuri kay Satanas. Ang lumalaganap na transgenderism at homosexuality na gumagawa ng di kaaya-aya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay talamak na nakikita na natin sa ating kapaligiran at sa mga mainstream media. Tayo'y pinaalalahanan na ang mga ganitong gawi ay lubhang kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoong Diyos. Ang katotohanan na nangyayari ngayon sa bawat isang pamilya, kung saan ang mga magulang ay hinahayaan na lang ang kanilang mga anak na gawin kung ano ang ibig nila, kahit ito'y magdudulot sa kapamakan, pagbabaliwala sa kung ano ang tama na dapat nilang ipaunawa sa murang kaisipan ng kanilang mga anak. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay hindi isang halimbawa ng totoong pagmamahal, bagkus isang karuwagan sa pagsasabi ng katotohanan. Binalaan tayo ng aklat ng Biblia na sa nalalapit na panahon ng katapusan, ang mga tao ay magiging mapaggawa ng mga kasalanan, na maging tayong mga Kristiyano ay pinaalalahanan. Hindi mahalaga kung naramdaman mong pinagtaksilan ka, sinamantala, huwag mong hayaang lumamig ang iyong puso sa iyong kasamaan at kasalanan. Huwag mong hayaang lumamig ang iyong puso sa iba o sa sitwasyon na iyong pinagdaanan, lalo't higit kung ang kasamaan ay patuloy sa paglaganap. Nasa halip na lumamig ang ating mga puso, ating alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesucristo na sa mga panahon na mapagsubok, tayo'y matutong magtiis at matyagang maghintay sa Kanya, dahil sa panahong darating, katulad ng sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa Timoteo, nawari naglalarawan na din ng mga nangyayari sa ating kasalukuyang panahon, na sinasabi, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masawayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, tatapot tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin sa mga to. Na habang sinusulat niya ang mga salitang ito at nalalapit na din ang paghatol sa kanya ng kamatayan, ipinaalala niya na ang mga salita ng Diyos at kung paano natin ito magagamit laban sa kasamaan. Oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga babata ng pag-uusig. Tatapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama ng mga dadaya, at sila rin ang mga dadaya. Tatapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagdunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal
tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang mga katulad ni Sam Smith, ni Madonna, ni Katy Perry, ni Beyonce, ni Billie Eilish, ni Rihanna, at marami pang mga ibang artista at maging sa ating local industry na tinatangkilik ang ganitong uri ng mensahe na itinatago sa kanilang musika ay naghihikayat lang lalo ng mga bagay na siyang tinututulan ng ating Panginoong Diyos na taglayin natin, na siya ring taliwas kung ano ang itinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ang patuloy na pag-usbong ng panahon ay sumasabay din ang masigit pang lumalalang mga katalampalasan na ating nagagawa sa bawat araw, at hindi natin maikakaila na ang musika ay may malaking epekto sa ating buhay, maging ito man ay nagpapahayag ng malungkot na mensahe o nakakapagbigay ng inspirasyon sa ating mga desisyon. Maging maingat po tayong makinig sa mga pinapakinggang mga kanta. Huwag po nating ipagsawalang bahala at walang gawin sa mga bagay na ito, sapagkat ang epekto nito sa ating unti-unting kamalayan ay ating naisa sa buhay nang hindi natin namamalayan. Mas makabubuti kung tayo na mismo ang siyang kusang iiwas sa mga ganitong uri ng kanta, dahil wala din namang itong itutulot na mabuti sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo at mas lalo't higit sa ating Panginoong Diyos. Mag-ingat tayo ng mga katuruan sa atin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia na siyang bukal ng salita ng Diyos para sa atin. Walang ibang mahalagang pagpupuri kung hindi ang pagpupuri na magagawa natin sa ating Panginoong Diyos na lumikha ng lahat. Sumampalataya po tayo sa Kanya, sa Diyos Ama, at sa Kanyang nag-iisang anak, ang ating manunubos, ang ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. God bless.